Napakagandang balita mga kababayan, napakasayang balita ito para sa mga biktima ng yung nawala ng bahay sa Super Typhoon Yolanda. Tinunover na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga pabahay na hindi nagawa ng previous administration. Malamang sasama na naman ang loob nito ng mga DDS. Kasi yung patron nila mga kababayan inutil. Minalas pa ngayon, finailan ng disbarment mga kababayan si Digong ng mga biktima ng AJ case. So yun ang mga balita. Yung anak niyang si Sara Duterte, noong November last year, finailan ng disbarment ni Larry Gadon. Sabi ni Larry Gadon, hindi pwede yan, ako lang. Na-disbar kasi siya, na-disbarred si... si former attorney Larry Gadon. O ngayon, si Digong naman mga kababayan ang dinidisbar. Pinailan ng disbarment. Dapat nga noon pa, disbarment case filed versus former President Duterte. Ito na mga kababayan ang simula ng kalbaryo. Sa bagay, dapat noon pa mga kababayan dinisbar itong si Digong kasi kahihiyan ito sa profesyon ng mga abogado. Yung mga sinasabi niya sa batas, mali-mali. Justified sa kanya yung AJK. Kill, kill, kill palagi yung order mga kababayan. So, parte yan na sa ating pag-usapan mga kababayan. Pero unahin natin itong napakagandang balita na yung hindi natapos po ng previous administration. O ito na, mga kababayan, tinapos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ceremonial turnover of 8 completed Yolanda permanent housing projects in Leyte, Samar and Biliran province. O yan po, napakaganda na mga housing units po. O diba? Napakaganda. Mga kababayan na mga pabahay, libre po siya. Sabi ng ating Pangulo, libre niya yan. Kuhan ko po sa inyo, i-play ko ito sa inyong coverage ng RTBM. O, di ba? With Martin Romualdez, Speaker. Yan ang ating Pangulo. Kawin Leyte, di ba? Mga kababayan. Ito si Housing Secretary Acosar. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Siyempre, yung 3,517 beneficiaries natin sa MOA signing and deed of donation and acceptance na ito. Congratulations po sa inyong lahat. Naniniwala po kami na ang okasyon na ito ay magsisilbing panibagong pag-asa at inspirasyon ninyo para sa lalong magpursigi sa buhay. Ang araw din pong ito ay matibay na patunay na hangarin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan ibangon ang ating mga kababayan sa sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa pamamagitan ng ligtas at disenteng bahay sa matatag na maunlad na komunidad. Utos ng ating mahal na Pangulo, tapusin po lahat ng NHA ang mga Yolanda housing projects dito sa Region 8. At sigurado po, lahat po ngayong taon ay tatapusin na po ang problema ng Yolanda housing. Bukod sa katunayan nito lamang, bukod dito sa Yolanda housing, kami po sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, doble kayod ngayon sa nationwide implementasyon ng pambansang pabahay para sa Philippine 4PH program. Ito ang flagship housing program ng ating Pangulo. Naglalayong resolbahin ang problema ng pabahay sa ating bansa. Sa katunayan nito, bago magpasko, nakapag-ceremonial turnover na tayo sa 4PH units sa Palayan City, Township Project sa Nueva Ecija, para sa mga overseas workers na Pilipino. Na pinangungunahan mismo ng ating Pangulo sa kasalukay ng project ng mga ito, nagsisilbing proof of concept ng 4PH sa tiwala ng pribadong sektor ng gobyerno. Sa pamumuno ng ating mahal ng Pangulo, tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong patungo sa mas maulad at matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Yan po. 3,517 housing units yung tinunover ngayon lang po para sa mga biktima
nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan dyan sa Leyte kasi mabilis yung pag-aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong po, 6 years, wala man po na turnover. O di ba? Ang nangyari mga kababayan sa kanya, binatikos ng mga mamamayan. Ito yung balita ng Sunstar. Group blast Duterte for rerouting Yolanda rehab budget. Yan yung report ng Sunstar, mga kababayan. An environmental group criticized the government's law. Published November 8, 2018, panahon ni Digong. Binanata nila yung very slow rehabilitation ng mga areas na tinamaan po ng Super Typhoon Yolanda 5 years ago. Yung Yolanda, panahon yun ni Pinoy, mga kababayan. Nang umupong presidente po, si Digong, palaman po nangyari. Kaya galit yung mga environmental group. 50 members of Philippine Movement of Climate Justice held a protest rally Thursday morning, November 8 in Cebu City, condemning President Rodrigo Duterte's decision to stop the release of 7.5 billion funds, 7.5 billion pesos funds for the construction of houses. Pinigil niya yung release ng mga pondo. Kaya wala po nangyari, walang natapos. Ginawa pa niyang housing SAR. Mga kababayan, si Ping Lacson, wala din po nangyari. Talagang Marcos lang po ang sakalam. Larry Pascua, PMCJ Visayas Coordinator, question why Duterte channeled 5 billion pesos to the rehabilitation program for war-torn Marawi City. He also asked the government to charge the construction firms who won contracts from the National Housing Authority but failed to build a single house, and the public officials who were remiss in their duties. Walang naipatuyo, mga kababayan, ni isang bahay 5 years after siyang maupo. After na tumama yung bagyo at siya ay umupo bilang Pangulo. Imagine that. Kaya sabi po ni Pascua, we are looking for justice for the victims. The group urged the government to formulate a comprehensive strategy in responding to climate change. Yolanda wrote havoc in the islands of Leyte, Northern Cebu, and northwestern parts of Visayas. Base sa report nitong Sunstar Cebu. So ano kayo ngayon? Sabi ninyo, ang pinakamagaling na presidente, si Digong. Si Digong po, pinailan ng disbarment. Mamaya, ibigay ko po sa inyo after ng naging speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa turnover po nitong 3,000 plus na mga housing units. So, ganon mga kababayan kaseryoso at sa kakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito siya, pakinggan natin mga kababayan na napakagaling na presidente ng Pilipinas. Ang ating kalihim ng Human Settlements and Urban Development, si Secretary Jerry Acusar at yung mga ibang member ng kabinete na nandito ngayong umaga, ang Tingog Party List Representative Judah Sidre, the Province of Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Municipality of Burauen Mayor Juanito Renomeron, other local government officials, mga benepisyaryo ng ating housing project sa mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte, mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga hayong nga natanan. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayanang Pilipino. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo. Ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala
sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng mga pagsusubok natin ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirahan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, ayan na, ito sa sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa, dala po ng malakas na pag-ulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito
ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakaraang taon, napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito. Itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country, kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas, ay dahil sa kanyang industriya na ginawa ninyo sa 200 taon. Kaya ang Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, tanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon lang. Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pagkikiisa, pinaigting ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Isa rito ang pagtatatag ng Evacuation Center at Disaster Response Command Center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pagkikipagkapwa, naniniwala ako, makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Confirm mga kababayan, sinilip namin ni Mrs. sa Palasyo Malacanang nung Monday. Pumunta kami doon. Presidente pa rin si PBBM. Ngayon nga nagsalita doon sa Leyte. Kasama yung susunod na Pangulo, si Martin Romualdez. Bigo mga kababayan yung mga DDS na sumakay sa INC rally. Kaya sabi nila, tatanggalin nila mga kababayan, palalayasin nila sa Palasyo Malacanang si PBBM. Sininip namin, gate 3 ng Palasyo Malacanang. Kauwi pa lang po namin ni Mrs. Nandun pa rin si PBBM. Presidente pa rin, kaya umuwi na lang kami. Ayan, sabi ko, uwi na muna kami. Okay naman pala, presidente pa rin si PBBM. Ngayon, si Digong, wala pong naipatapos. Sabi sa balita dito, walang naipatapos ni isang bahay. Tapos ang lakas ng loob ng mga DDS sabing ang pinakamagaling daw na presidente si Digong. Wala ngang naipatapos na pabahay sa mga biktima ng Yolanda.
5 years after na tumama yung Super Typhoon Yolanda, naglagay pa siya ng isang rehabilitation SAR, si Ping Lacson. Wala ding nagawa. You see? O ngayon, yung pinakamagaling ninyong presidente, mga DDS, naharap ngayon sa disbarment case. Deserve. Ayan o, finailan po ng disbarment case. Pinapatanggal bilang abogado. Yan sabi dito sa balita, Human Rights Group Karapatan, several human rights advocates and religious leaders together with relatives of victims of extrajudicial killings on Friday filed a disbarment case against former President Rodrigo Duterte. Sa kanilang reklamo, sabi ng mga complainants, Duterte violated the Code of Professional Responsibility and Accountability in for conduct unbecoming of a lawyer. Sabi ni Attorney Vicente Jaime V.J. Topacio, with Duterte's invocation of his role as lawyer and prosecutor, as some kind of authority in his recent testimony at the hearings at the House of Representatives and the Senate, we believe it is time for victims of human rights violations to speak up. It is time for us to appeal to the Supreme Court to reinforce how the law should work in the Philippines, how the law should shield victims of human rights violations as they seek justice and should ensure dignified and proper conduct in the law, in the practice of law. Hindi po bagay maging abogado si Digong. At yung kanyang mga sabi, estudyante sa criminal law, mali man po yung mali man yung natutunan, mali yung turo ni Digong. Sa bagay, by his own admission po, nung nagkaklase siya mga kababayan sa College of Law, San Beda, 75 man lang daw kasi yung grado niya. Pasang awa po. Ito yung inabot natin, mga kababayan. Ngayon, ano ba yung mga grounds sa pagdisbar ng isang abogado? Ayan po ang mga grounds. A lawyer in the Philippines can be disbarred for a number of reasons, including misconduct. Guilty dito si gross misconduct, deceit, or malpractice. Immoral conduct, yun pa po. Grossly immoral conduct. Ito, criminal conviction, wala pa. Conviction for a crime involving moral turpitude. Tapos, violating the lawyer's oath. Then, disobedience. Willfully disobeying a lawful order from a superior court. Tapos, unauthorized representation. Willfully representing a party without authority. Ito yung mga grounds po. Pati si Sara Duterte, guilty rito. May disbarment case din po. Si Sara Duterte, final niya doon. Alangan man niya ako lang yung madisbar. Mas malalaan niya yung ginawa ni Sara. Sabi ni Larry Gadon. Ngayon, yung mag-ama, sila ngayon ang may disbarment case parehas. Si Digo ngayon, finailan po. So, sino yung pwedeng mag-file? Sabi rito, how the disbarment process works. The Supreme Court or the Integrated Bar of the Philippines can initiate a disbarment case. A verified complaint can be filed by any person with the Supreme Court or the IBP. Investigating commissioners investigate the complaints and submit a report with recommended action. The complainant must provide substantial evidence to establish their allegations. So, tingnan natin mga kababayan kung ano mangyari sa disbarment case. Final, laban mga kababayan kay Digong. Wala pa tayong balita, development yung disbarment case ni Gadon laban kay Sara. So ito yung mga susubaybayan natin other than yung impeachment cases na final kay Sara Duterte at yung recommendation ng Quadcom na crimes against humanity laban kay Digong, Bongo, Bato at iba pang mga personalities. So marami tayo mga kababayan na aabangan na mga balita. Pero ang maganda, 5 years na hindi nagawa ni Digong na mabigyan ng pabahay yung mga biktima ng Yolanda, Super Typhoon Yolanda. Ngayon po, more than 3,500
500 plus na mga housing units tinunover ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga beneficiaries. Libre po, walang babayaran sa NHA ni 5 ang mga beneficiaries. Yan ang leader. Una, mga kababayan, yung pagkakautang ng mga farmers sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa mga bangko po. Lahat na yon in-erase ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga farmers na may utang, beneficiary ng agrarian reform, wala na silang utang ngayon. Buwelo na sila na magtrabaho para makapamuhay ng matiwasay sa pamamagitan ng kanilang mga sakahan na pag-ari na po nila. Ngayon naman po, bahay. House in lot na po. Yung lote at saka bahay, libre na pinamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng ating gobyerno. So ito yung leader, mga kababayan, na makikita ninyo ang tunay na pagmamahal sa ating mga mamamayan. Pagkatapos, pinag-intensyonan na tanggalin. Payag kayo, mga kababayan, na yung nag-intensyon na tanggalin yung ating Pangulo ni isang bahay po para sa Yolanda, walang naipagawa. O, di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.